Ang sigarilyo ay hindi maganda para sa atin. Alam na natin ito sa loob ng maraming taon. Pero paano ba talaga ito nakakasira sa ating kalusugan? Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa ating katawan kapag gumagamit tayo nito at kung paano tayo makikinabang kapag tumigil tayo sa paninigarilyo. Sa bawat paghit-hit, ang usok mula sa sigarilyo ay nagdadala ng higit sa 5,000 kemikal sa ating katawan. Una, ang tar, isang itim at malagkit na material, ay nagsisimulang dumampi sa ating mga ngipin at gilagid na nagiging sanhi ng pagkasira ng ngipin. Sa paglipas ng panahon, nasisira rin nito ang mga ugat sa ilong, kaya nawawala ng amoy. Sa loob ng mga daanan ng hangin at baga, ang usok ay nagiging sanhi ng impeksyon at mga sakit tulad ng bronchitis at emphysema. Ginagawa nito ito sa pamamagitan ng pagsira sa mga silya, maliit na buhok sa loob ng ating daanan ng hangin na tumutulong maglinis. Pagkatapos, pinupuno nito ang mga alveoli, mga maliliit na sacs sa baga na nagpapalitan ng oxygen at carbon dioxide sa dugo. Isang nakalalasong gas na tinatawag na carbon monoxide ang pumapasok sa dugo at pinapalitan ng oxygen na dapat sana ay dinadala ng dugo sa ating katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang paninigarilyo ay nagdudulot ng kakulangan sa oxygen at hirap sa paghinga. Pagkalipas ng 10 segundo, ang dugo ay nagdadala ng nikotina sa utak na nagpapalabas ng dopamine at iba pang chemical na nagbibigay saya at nagiging sanhi ng pagkaka-addict sa paninigarilyo. Ang nikotina at iba pang chemical mula sa sigarilyo ay nagpapaliit ng mga ugat at nakakapag-cause ng damage sa kanilang endothelial lining na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo. Ang mga epekto na ito sa mga ugat ay nagiging sanhi ng pagkapal ng blood vessel walls at ini-enhance ang blood platelet stickiness na nagpapataas ng tsansa ng pamumuo ng dugo at pagkakaroon ng atake sa puso at stroke. Maraming chemical sa sigarilyo ang maaaring magdulot ng masamang pagbabago sa DNA na nagiging sanhi ng cancer. Ang mga sangkap tulad ng arsenic at nickel ay maaari ring makagambala sa proseso ng pag-aayos ng DNA na nagpapahina sa kakayahan ng katawan na labanan ng cancer. Sa katunayan, isa sa bawat 3 pagkamatay dahil sa cancer sa Estados Unidos ay dulot ng paninigarilyo. At hindi lamang cancer sa baga. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan at maaari ring makasira sa paningin at buto. Mas mahirap para sa mga babae na magbuntis at sa mga lalaki, maaaring magdulot ito ng erectile dysfunction. Ngunit para sa mga tumitigil sa paninigarilyo, may malaking benepisyo sa kalusugan na agad at pangmatagalan. Pagkatapos ng 20 minuto mula sa huling sigarilyo, ang tibok ng puso at presyo ng dugo ay nagsisimulang bumalik sa normal. Pagkalipas ng 12 oras, ang antas ng carbon monoxide sa dugo ay bumabalik sa normal na nagpapataas ng kakayahan ng dugo na magdala ng oxygen. Pagkatapos ng 1 araw, ang panganib ng atake sa puso ay nagsisimulang bumaba habang ang presyon ng dugo at tibok ng puso ay nagiging normal. Pagkalipas ng 2 araw, ang mga ugat na responsable sa amoy at panlasa ay nagsisimulang mag-recover. Mas nagiging malusog ang mga baga pagkatapos ng 1 buwan na may mas kaunting pag-ubo at hirap sa paghinga. Ang mga maliliit na buhok sa loob ng daanan ng hangin at baga ay nagsisimulang mag-recover sa loob ng ilang linggo at ganap na bumabalik pagkatapos ng 9 na buwan na nagpapabuti sa resistensya laban sa impeksyon. Pagdating ng 1 taon mula ng pagtigil, ang panganib ng sakit sa puso ay bumababa sa kalahati habang ang pag-andar ng mga ugat ay bumubuti. Pagkatapos ng 5 taon, ang tsansa ng pamumuo ng dugo ay bumababa ng malaki at ang panganib ng stroke ay patuloy na bumababa. Pagkalipas ng 10 taon, ang tsansa ng pagkakaroon ng fatal na cancer sa baga ay bumababa ng 50% marahil dahil ang kakayahan ng katawan na ayusin ang DNA ay bumabalik. Pagkalipas ng 15 taon, ang tsansa ng pagkakaroon ng coronary heart disease ay halos kapareho ng isang hindi naninigarilyo. Hindi madali ang tumigil sa paninigarilyo. Maaaring magdulot ito ng pagkabahala at depression dahil sa pag-withdraw ng nikotina. Ngunit, kadalasang pansamantala lamang ang mga epekto na ito. At mas pinadali na ang pagtigil sa paninigarilyo dahil sa mga bagong pamamaraan.
Ang paggamit ng nicotine replacement therapy tulad ng gum, patch, lozenges at sprays ay makakatulong sa pagtigil sa paninigarilyo. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapasigla ng nikotina sa utak nang hindi nagdadala ng iba pang masamang chemical. Ang counseling at support groups, cognitive behavioral therapy at katamtamang ehersisyo ay nakakatulong din sa mga tao na manatiling walang sigarilyo. Magandang balita ito dahil ang pagtigil ay naglalagay sa iyo at sa iyong katawan sa tamang landas patungo sa kalusugan.